The CA said that the Muntinlupa RTC in its decision and order acquitting De Lima failed to state the particular statements which witness Ragos specifically retracted, state in particular the effects of the retracted statements to the facts proven by the prosecution, and state which particular element of the crime charge was not proven. Ibig sabihin, yung huwes dito hindi naging diligent sa kanyang pag-aaral at pagsusulat ng kanyang desisyon. Sa dinami-dami ng mga judge sa Pilipinas, siya lang yung nagkamali sa kanyang desisyon. Si Supreme Court lamang po ang pwede magsabi kung nagkamali ang Court of Appeals sa kanilang pagdesisyon ng pag-remand ng kaso ni Leila De Lima at ang pag-void ng desisyon na siya ay i-acquit. So matagal pa hong laban to, mga kababayan. Wag ho kayo magpanik. Kailan na umpisa ng impeachment proceeding? Sa July. Baka tapos na yung impeachment, hindi pa tapos to. Yung kaso nga ni Leila De Lima, ilang taon nang inabot? 7 taon. Hindi ba? So, I'm sure napanood nyo na sa ibang content creator na itong ang si Leila De Lima ay binawi yung kanyang tawag dito, acquittal sa kaso. Yung pangalawa niyang kaso dito sa Bilibid. Court of Appeals nullifies De Lima acquittal by Muntinlupa RTC. Ayan na nga ba, mga kababayan? Oo. Nakagulat. May 12, 2023, pinromulgate yung decision na i-acquit na siya. At mga kababayan, ito yung kaso related kay Dayan, kay Ronnie Dayan. Ang nangyari kasi noon, mga kababayan, dito kasi sa pangalawang kaso, tumanggap doon ng pera si Leila De Lima sa mga drug lord para sa kanyang 2010 senatorial campaign yata, if I'm not mistaken. Or 2012 senatorial campaign. Something like that. Basta ganun, panahon pa ni Pinoy. Ang testimonya ni Rafael Ragos na dating hepe ng Bucor ay siya daw yung nag-abot kay Jonel. Tapos si Jonel ang nag-aabot kay Leila De Lima. So, yun yung testimonya ni Rafael Ragos. Ang problema, mga kababayan, binawi kasi ni Rafael Ragos yung kanyang testimonya. Therefore, dahil binawi niya yung kanyang testimonya, yung prosecution lost a key witness, a key testimony. Kasi mga kababayan, yung testimonya kasi ni Rafael Ragos yung magpapatunay na merong connection si Leila De Lima sa mga drug lord. Kasi siya yung nag-aabot ng pera eh. Siya yung kumbaga kasama dun sa conspiracy. The means by which the crime was committed through a conspiracy. Ngayon, mga kababayan, nung binawi yung testimonya ni Rafael Ragos, nawalan ngayon ng ebidensya tong isa. At dahil nawalan ng ebidensya, nagkaroon ngayon ng reasonable doubt doon sa kaso ni Leila De Lima. At dahil, syempre, alam naman natin sa Pilipinas, you have to be convicted by beyond reasonable doubt. Na-acquit siya. Kasi, duda ka na eh. Oo, may katotohanan pa ba itong kwento na to? Yung testimonya ni Ragos, wala na. Wala nang connect. Wala nang connect kay Leila De Lima. So, even if it is true, okay, sabihin natin totoo, na meron talagang kubrahan ng lagay sa loob ng Bilibid, hindi mo maikakabit kay hindi mo maikakabit kay Leila De Lima kasi nga wala na yung testimonya na yun. After na motion for reconsideration, nag-decide uli ang RTC ng Muntinlupa, hindi na talaga, wala na. July 6, 2023, denied yung motion for reconsideration for lack of merit. O siguro wala silang bagong argumento or wala silang bagong ebidensya na naipakita. Or wala nang convincing na na argumento pa ba or ebidensya. So, dahil nga wala na yung testimonya na yun, hindi mo na maiko-connect si Leila De Lima. Again, mga kababayan matagal ko na ho itong sinasabi. Totoo ho na mayroong bentahan ng droga sa loob ng Bilibid. Number 1. Totoo rin ho na involved po yung mga drug lords sa bentahan ng droga sa loob ng Bilibid. Pero mga kababayan, kailangan po bilang parte ng ating judicial system na patunayan mo yung allegation mo. Diba nga, those who allege has the burden of proof. So, ngayon mga kababayan, ito ngayon yung kinu-question ng Court of Appeals. Ang sabi ng Court of Appeals, the public respondent failed to discuss the specific
proven facts as well as the laws upon which his pronouncement of acquittal was based. The CA said that the Muntinlupa RTC in its decision and order acquitting De Lima failed to state the particular statements which witness Ragos specifically retracted, state in particular the effects of the retracted statements to the facts proven by the prosecution, and state which particular element of the crime charge was not proven. Hindi naman po sinasabi kung ang lahat ng judges ay perfect, pero this is unusual. Ibig sabihin, yung huwes dito hindi naging diligent sa kanyang pag-aaral at pagsusulat ng kanyang decision. Sa dinami-dami ng mga judge sa Pilipinas, siya lang yung nagkamali sa kanyang decision. Mga kababayan kasi kung hindi siya naging diligent, di pwede siyang ipatanggal bilang huwes. Or pwede niyong dalhin sa Supreme Court at filean ng complaint yung huwes mismo. Sa Supreme Court lamang po ang pwede magsabi kung nagkamali ang Court of Appeals sa kanilang pagdesisyon ng pag-remand ng kaso ni Leila de Lima at ang pag-void ng desisyon na siya ay i-acquit. So matagal pa hong laban to, mga kababayan. Wag ho kayo magpanik. Kailan ang umpisa ng impeachment proceeding? Sa July. Baka tapos na yung impeachment, hindi pa tapos to. Yung kaso nga ni Leila de Lima, ilang taon nang inabot? 7 taon. Hindi ba? Yun na nga ang sinabi ng kanilang partido Ito, partido to nila Leila de Lima. We have read the decision of the Court of Appeals to remand to the Regional Trial Court one of the cases in which I had already been acquitted. This decision is puzzling, nakakapagtaka daw. As it seems, the CA is asking the RTC to rewrite its decision allegedly because it was not sufficiently clear. Malabo daw kasi yung decision Parang ang weird. Kasi anong gustong gawin ng Court of Appeals? Ipasulat ulit sa judge? Yung decision? Kasi hindi naman binawi yung acquittal Vinoid yung judgment. Pinapakulong, may utos ba ang korte na ipakulong uli si Leila de Lima? Wala. Hindi yung pwedeng gawin ng korte kasi yun. Ang weird lang ng timing. How coincidental is this? Ang ganda nung ng mga it's the parang it's the perfect storm. Ang ganda nung coincidence Nagkataon lamang, ulitin ko nagkataon lamang na inilabas yung desisyon kung kailan nagsalita si Leila de Lima at si Chel Diokno na sila ay magpo-prosecutor sa impeachment ni Sara Duterte. Pagdating ng panahon, right now, sige magtalo-talo tayo. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, mas maganda magtalo-talo na lang tayo sa political ideology, basta ang kalaban natin Pilipino sa Pilipino lang pagdating sa utak. Pag ang pinaglalabanan natin puro polisiya, walang problema pagtalunan natin ng polisiya, di ba? Palpak si BBM dito, palpak si Lenny sa ganyan, palpak si Leila dito, palpak si ganito sa ganyan, etc. etc. Okay lang yun, polisiya naman yun Pag ang polisiya pinagtatalunan, pinagdidebatihan, lalong bumubuti, lalong gumaganda, pabor sa atin lahat yun, walang talo dun. Pag polisiya ang pinag-uusapan. Pero pag ang usapan ay pagpapabagsak na ng gobyerno, pag ang usapan ay ang soberenya na ng bansa dahil na-impluwensyahan na tayo ng ibang bansa, ng China, for example, ibang usapan na ho yun.